Ang kaso pong inyong maririnig ngayon ay hindi kapani-paniwalang nakakagambala, kaya munting papala. Ang kwento pong ito ay naglalaman ng mga tema ng matinding karahasan. Ang kasong ito ay naganap noong April 22, 1974 sa Ogden, Utah, USA at ang nangyari sa araw na ito ay yumanig sa buong estado. Isang 16 years old na estudyante sa high school na nagngangalang Courtney Nesbitt ang katatapos lamang ng kanyang unang solo flight bilang isang piloto. Pagkatapos ng isang matagumpay na araw, pauwi na siya sa bahay. Ngunit nagpasya siyang huminto sa isang photoshop upang kunin ang ilang mga na-develop na larawan. Ngunit para magawa ito, kailangan niyang gamitin ang parking spot ang hi-fi shop habang ginagawa ang kailangan niyang gawin. Kaya humingi siya ng pahintulot at nagpark doon. Nang matapos, pumasok si Courtney sa shop upang pumunta at magpasalamat sa mga empleyado. Ang hindi niya alam, dalawang 19 years old na taga-Air Force na nagngangalang Del Selby at William Andrews ang pumasok din sa hi-fi shop na armado ng mga baril. Pumasok ang dalawang binata bago magsara na may balak na looban ng tindahan. May dalawang empleyado sa loob na naghahanda na para magsara. Sila ay sina Stanley Walker, 20 years old, at Michelle Ensley, 19 years old. Binihag ni Del at William ang dalawang empleyado at dinala sila sa basement ng shop. Nang makita ng dalawang tulisan na ito si Courtney, sinungga pa nila ito at dinala rin sa basement. Ang tatlo ngayon ay binihag habang tinututukan ng baril at nakagapos. Ang dalawa ay nagsimulang magnakaw sa shop. Mayroon ding pangatlong lalaking sangkot na nagngangalang Keith Robert. Si Keith ay naghihintay sa loob ng van, handa para sa kanilang pagtakas. Lumipas ang ilang oras, napansin ng ama ni Stanley Walker na hindi umuwi ang kanyang anak sa karaniwang oras. Kaya naman pumunta siya sa tindahan para tingnan kung ano ang nangyayari. Ang pangalan ng kanyang ama ay Orrin Walker. Pagkapasok niya sa shop, hinostage siya ng mga salarin. Ang ina naman ni Courtney Nesbitt na si Carol ay nag-aalala na rin at nagtungo sa shop kalaunan ng gabing yon upang hanapin ang kanyang anak dahil hindi pa rin ito nakakauwi. At sa kasamaang palad, binihag siya at itinali rin kasama ng iba pa. Mayroon na ngayong 5 kataong nakatali sa basement. Ngunit ang mga magnanakaw na ito ay may iba pang intensyon kaysa sa pagnanakaw lamang ng ilang mga electronic devices. Ang dalawang magnanakaw ay nahuhumaling sa isang pelikulang Magnum Force. Sa movie, tinapos ng isang lalaki ang isang babae sa pamamagitan ng pagpapainom dito ng drain cleaner. Sinabi ni Dale sa kasamahan niyang si William na kunin na nito ang inihanda nila sa van. Agad ring bumalik si William na may 2 bote na naka-paper bag. Pagkatapos ay ibinuhos ni Dale ang laman nito sa isang tasa at pinuno ng kakaibang asul na likido. Pagkatapos ay sinabi niya kay Orrin na isa-isahing painumin ang lahat ng mga kasamahan niyang bihag ng likidong nasa tasa. Pakiramdam na parang may mali, tumanggi siyang makipagtulungan na ikinagalit naman ni Dale at sinunggaban siya nito saka isinubsob ang mukha niya sa sahig. Sinabi ni Dale sa 5 bihag na ang inumin ay vodka na may pampatulog at sa tulong ni William, pinilit nilang umupo ang lahat ng mga bihag at pinainom ng kakaibang likidong nasa tasa ng labag sa kanilang kalooban. Ngunit ang nasa loob ng tasang yon ay hindi talaga vodka ang may pampatulog, kundi drain cleaner na treno na ang pangunahing sangkap ay sodium hydroxide. Habang iniinom nila ang likido, nagsimula ang isang masakit na nasusunog na sensasyon. Ang kanilang mga balat sa paligid ng kanilang mga pipig ay kaagad na nagsimulang mapaltos, natuklap at natunaw. Ang mga balat sa loob ng kanilang mga pipig at ang kanilang mga dila at lalamunan ay nagsimulang mapaltos at mamaga hanggang sa punto kung saan nahihirapan na silang huminga. Pero ngayon may problema. Hindi kaagad nalagutan ng hininga ang mga bihag, kagaya ng sa napanood nilang pelikula. At ang mga biktima na lubhang nahihirapan sa sakit, lahat ay sumisigaw. Sinubukan nilang i-tape ang kanilang mga bibig para walang makarinig kung ano ang nangyayari at para hindi rin nila maisuka at mailuwa ang likido.
Ngunit ang mga lamang na tunaw na umaagos mula sa kanilang mga bibig at labi ang dahilan para hindi dumikit ang mga tape. Si Oren Walker ang huling pinainom ng drain cleaner. Ngunit matapos makita ang sakit na nararanasan ng iba, nagawa niyang maiwasan ang aktwal na pag-inom nito sa pamamagitan ng pagluwa ng likido ng hindi napapansin ng mga salarin. Pagkatapos ay ginaya niya ang mga hiyawan ng kanyang anak at ng iba pang mga biktima sa pag-aasang mapeke niya ang kanyang pagkamatay. Ngunit hindi nasisiyahan si Dale sa tagal malagutan ng hininga ang mga bihag. Kaya itinaas niya ang baril at nagpaputok sa ulo ni Carol at sa kanyang anak na si Courtney. Lumingon si Dale kay Oren at pinaputukan din ito na tumama sa likod ng kanyang ulo. At pagkatapos ay binaril niya at tinapos si Stanley. Saka ay sinabihan ni Dale si William na lumabas na muna ng silid. Nang makalabas si William, hinila ni Dale si Michelle at tinutukan ito ng baril saka inutusang maghubad. Nang wala ng kahit anong saplot, paulit-ulit at brutal na hinalay ni Dale ang dalaga. Nang matapos, pinayagan niya itong gumamit ng banyo habang pinapanood. Saka ay sinunggaban niya ang takot na dalagang nakahubad pa rin. Saka ay isinupsob ang mukha sa sahig kung saan nakahiga ang mga wala ng buhay na katawan ng kanyang mga kasamahan at walang awang binaril ang dalaga sa ulo. Buhay pa si Oren sa puntong ito at naaalala niya ang pag-iyak at pagmamakaawa ni Michelle para sa kanyang buhay. Nakiusap ang dalaga kay Dale na napakabata pa nito para mawala. Hindi natinag sa pagmamakaawa ng dalaga, binaril niya ito sa ulo na siyang ikinalakot ng kanyang hininga. Nang papaalis na ang dalawang salarin, napansin nilang humihinga pa rin si Oren. Kaya pumatong si Dale kay Oren at ipinulupot ang alambre sa kanyang liig para sakalin. Nang mapagtantong mahirap itong gawin, tinulak niya si Oren ng pahigang nakatagilid. Saka kinuha ang isang ballpen at inilagay sa tenga ni Oren. Patayong nakatutok ang matalim na bahagi ng ballpen sa loob ng tenga ni Oren, na paulit-ulit na tinatapakan ni Dale papasok. Binutasan nito ang eardrum ni Oren at sa patuloy na pagtapak ni Dale sa ballpen, tumiretso na ito at lumabas sa kabilang bahagi ng lalamunan ni Oren. Saka ay umakyat sina Dale at William at tinapos ang pagnanakaw sa tindahan bago umalis. Tangay ang humigit kumulang $24,000 na halaga ng kagamitan sa stereo. Ang buong kaganapang katatapos lamang mangyari ay tumagal ng halos 2 oras. Humigit kumulang 3 oras ang lumipas bago natuklasan ng mga katawan. Nag-aalala ang asawa at isa pang anak ni Oren nang hindi rin ito nakauwi. Kaya pumunta na rin sila sa tindahan upang tingnan kung ano ang nangyayari. Pagdating nila, nakarinig sila ng ingay mula sa basement. Agad silang tumawag ng mga pulis at dumating na rin ang mga emergency services sa malagim na pinangyarihan ng krimen. Natagpuan nila sa loob ang wala ng buhay na sina Stanley Walker at Michelle Ensley. Kaka-engage pa lang ni Michelle at gaganapin ang kasal sa August 5 ng taong yon. 1 linggo pa lang siyang nagtatrabaho sa shop nang mangyari ang trahedyeng ito. Si Carol Nesbitt ay lumalaban pa rin upang manatiling buhay, ngunit sa kasamaang palad, binawian siya ng buhay mula sa kanyang mga pinsala habang nasa ospital. Nakaligtas naman si Courtney sa tama ng bala sa ulo, ngunit sa kasamaang palad, nagdusa ng pinsala sa utak at amnesia at gumugol ng 7 buwan sa ICU. Dahil sa kanyang amnesia, hindi niya nagawang tumistigo laban sa mga taong nagtangkang tumapos sa kanya. Ang mga pinsalang natamo ni Courtney sa araw na yon ay nagresulta sa malalang sakit sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sumakabilang buhay siya noong June 4, 2002 sa edad na 44 years old. Nagtamo naman si Oren ng mga paso ng kemikal sa kanyang mukha at bibig. Nakaligtas rin siya sa ballpen na tinapakan papasok sa kanyang tenga. Nagawa niyang tumistigo laban sa mga salarin at isinalaysay niya ang kakilakilabot na pagmasdan ang kanyang sariling anak na binaril sa kanyang harapan. Sinabi niya rin na pagkatapos barilin ni Dale si Carol, nakita niyang nasisihan ito sa kanyang ginagawa. Kinabukasan pagkatapos ng pagnanakaw,
may tumawag sa himpilan ng pulisya na may impormasyon tungkol sa brutal na krimen. Ang taong nagbigay ng tip ay isang kapwa airman na nakatalaga sa parehong Air Force Base kagaya ni Dale at William. Sinabi nito sa pulisya na ang mga lalaking ito ay nanood ng pelikulang Magnum Force at ang nangyari sa pelikulang yon ay kapansin-pansing katulad sa dinanas ng mga biktima ng pagnanakaw. Narinig niya rin ang mga ito tungkol sa isang posibleng planong pagnanakaw at naaalala niya ang sinabi ng isa sa kanila na kung sino mang hahadlang sa planong ito ay walang awa nilang tatapusin. Matapos ang tip-off ng taong ito, ang mga pulis ay sumugod sa Air Force Base sa paghahanap sa grupo at sila ay inaresto. Matapos tanungin, inaresto rin ng mga pulis ang getaway driver na si Keith. Natagpuan din ng mga pulis ang mga pag-aari ng mga biktima na itinapon sa isang dumpster malapit sa base. Sa panahon ng paglilitis, lumabas na sina Dale at William ay talagang may intensyon na tumapos ng tao sa buong panahon yun ng pagnanakaw. At isa pa, pinlano nila ito isang buwan bago ang insidente. Ang kanilang layunin ay upang makahanap ng isang mabilis at murang paraan upang tumapos ng tao. At matapos mapanood ang pelikulang Magnum Force, naniwala silang ito ang magiging pinakamahusay na paraan upang makamit ang kanilang layunin. Naniniwala ang pulisya na may kabuoang 6 na lalaking sangkot sa pagnanakaw, pero sapat lang ang ebidensya para mahatulan sina Dale, William at Keith. Ang 3 pang mga kasangkot ay nananatiling hindi nakikilala. Nakatanggap si William Andrews ng hatol na bitay para sa kanyang papel sa pagnanakaw. Wala naman talaga siyang tinapos sa mga biktima, pero kasabwat siya sa pagtapos sa kanila. Maraming beses siyang umapila dahil naniniwala siyang hindi patas ang kanyang naging sentensya. Sinabi ng kanyang abogado na may iba pang mga puting kriminal na sangkot sa mga katulad na kaso na nakatanggap ng mas mababang sentensya, ngunit ibinasura pa rin ng korte ang kanilang mga apela. Si William ay binitay noong July 30, 1992 sa edad na 37 years old. Si Dale ay binigyan ng 3 parusang bitay para sa bawat isa sa mga biktimang walang awa niyang tinapos. Sinabi ni Dale na natagpuan niya ang Panginoon habang nasa loob ng bilangguan at ginugol niya ang kanyang mga huling araw sa pagbabasa ng Biblia. Isinagawa ang kanyang parusa gamit ang lethal injection noong August 28, 1987 sa edad na 34 years old. Noong unang sumali si Dale sa Air Force, isang lalaking nagngangalang Sergeant Edward Jefferson ang natagpuang binawian ng buhay sa loob ng kanyang apartment. Bagaman walang sapat na ebidensya para mahatulan si Dale, naniniwala ang mga investigador na siya ang tumapos sa buhay ni Edward. Si Keith Roberts na naiwan sa van sa buong pagnanakaw na yon ay nagsilbi ng 13 years sa bilangguan at pinalaya noong May ng 1987. Nagawa niyang makaiwas sa gulo hanggang sa kanyang mga huling sandali noong 1992. Pumanaw siya sa edad na 38 years old. Ang kasong ito ay itinuring bilang isa sa mga pinakabrutal na krimeng nagawa sa Estados Unidos. Shoutout po kina Shinonaga Evelyn, kay Bilog Maldita, kay Mary Jane, kay Flora Lime from Las Piñas, kay Sandra from Hong Kong, kay Edwin Mariano from Cabanatuan, kay Glinda Kumawas from Manila, kay Randy Piano from Puerto Princesa City, Palawan, kay Rahia Bangal, kay Magdalena Valera from Hong Kong, at kay Marilyn Demilio from Oman, Muscat. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Paalam!